na tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay simula ng pagdiriwang ng ating inang simbahan, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesus. Sacred Heart of Jesus. Halina't dumulog tayo sa kaniyang puso na nagmamahal at nagtsatsaga na umunawa at magpatawad para sa ating lahat. Ipagpasalamat natin ito sa misang ito, pero bago yan, humingi muna tayo ng awa sa puso na yan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inuunikan, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ng mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nag-aalaga, nagtataguyod sa mga may sakit. Ipanalangin natin ang mga may sakit, katulad ni Sister Terry, Ate Teresita, Leoncia, Roger, Julie, Julian, Lerma, Remy, Evelyn, Rudy. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig
na aming pinakikinabangan, kami naway paging tapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon: Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos
sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong maging kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aaniyahan niya ang kaniyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalang na nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hindi po mahirap i-connecta at isipin na ang pagdiriwang natin ngayon ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus ay patungkol sa dakilang pagmamahal niya sa atin. Maliwanag naman po ang simbolo, di ba? Puso. Kaya nga kung tutuusin, ito ang dapat na araw ng mga puso para sa ating mga Katoliko. Pero sana'y makita niyo yung kaibahan ng puso ni Kristo sa mga pusong nakikita natin kapag araw ng mga puso, Kasi ang mga pusong nakikita natin, nagbalandra kapag Valentine's Day, yung mga cute na mga puso. Mga malilinis, literally. Literally, wala kang makikitang bahay dungis. Literally, sa mga puso na nagbalandra kapag araw ng mga puso. Kung ikukumpara sa puso ng ating Panginoong Hesus, makikita kang tinik. May makikita kang dugo. Kasi nga sugatan. Pero wag ka, sapagkat yan ang pusong tunay na magmahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, nagmamahal pa rin kahit nasasaktan. O di ba? Hindi ganyan ang mga puso kapag Valentine's Day. Kaya nga nauso ang mansary. Kasi minsan hindi na inaabot ng anniversary. Pakiligan lang, sa una lang, pero ayaw na kapag nakaranas na ng mga problema. Hindi po ganyan ang pagmamahal ni Jesus. Hindi ganyan ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus ay mapagpasensya, matyaga. Isipin po ninyo, kahit nasasaktan, nagmamahal pa rin. O hindi ba't ang natural tendency ng tao kapag nasasaktan ay ayaw na niyang magmahal? O nakita niyo yung puso na yan, nakalabas, reaching out. Nagmamahal pa rin kahit napakalaki ng risk na paulit-ulit na masaktan.
At yung puso na yan, kita mo, kahit may tinik, kahit may sugat, patuloy sa pag-aalab. Pagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, na kahit nasasaktan, ay hindi nawawala, ni nababawasan. Ganyan ang alab. Hindi umaandap-andap, nag-aalab. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nawawala ni nababawasan. Ay kung hindi patience, kung hindi pagkapasensya ang tawag mo dyan, hindi ko na alam kung ano ang tawag dyan. Kaugnay po niyan ay narinig po natin sa ating mga pagbasa, partikular sa ating una at ikatlong pagbasa ng ating mabuting balita. Kung paano nilarawan ng ating Panginoon, ng ating mabuting pastol, ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Hesus, ang ating relasyon sa Kanya, na para bang ugnayan ng isang mabuting pastol sa Kanyang minamahal na kawan o mga tupa. Di po ba kayo nagtaka kung bakit sa dinami-dami naman ng mga hayop, bakit tupa? Pero kung makikita po natin ang mga characteristics ng isang tupa, ay maunawa natin kung bakit tupa. Kasi ito ang mas magpapalutang ng kanyang dakilang pagmamahal na nagpapasensya sa atin talaga. Una, ang tupa, hindi matalinong hayop ito. Kaya madaling maligaw Madaling mawalay sa mga kasamang tupa. Madaling masilo, mabihag. Madali ring mabiktima ng mga asong gubat. O hindi ba tayo rin ay ganyan? Tama't matalino tayo, tama't may isip tayo, pero madalas hindi natin ginagamit ang ating isip. Alam ng masama gagawin pa rin. Alam na mabuti, hindi gagawin. Kaya nalalagay tayo sa peligro ng kasalanan. Sa kalagayan na hindi natin dapat kalagyan. Kaugnay nito ang tupa, walang sense of direction. Kapag naligaw talaga, hindi na makababalik pa. Kaya dapat puntahan ng pastol talaga. O hindi ba't ganyan din tayo kapag tayo nagkakasala? Hirap na hirap tayong magbalik. Kasi ang tagal nating ginugusto na totoong magbalik at totoong magbalik loob sa ating Panginoon. We wallow into sin. Tatampiso pa rin tayo sa burak ng kasalanan. At ikatlo, ang tupa, wala siyang pangil na kasimbangis ng mga leon. Wala siyang claws o kuko na kasing talim ng kuko ng leopardo. Wala siyang agility tulad ng usa. In other words, easy prey, easy victim talaga siya. Na kung hindi pagtatanggol ng mabuting pastol, mapapahamak talaga. O hindi ba ganyan tayo? Kaya nga hindi natin kayang magpakabuti nang tayo lang nang hindi tayo tutulungan ng poong may kapal Lalo pat sa mundong ito, naghalat ang mga puwersa ng kasalanan na sabi nga po sa sulat ni San Pedro, ang demonyo, ang kalaban ay parang umaatungal na leon na naghihintay ng masisila o mapipinsala. So imagine, kung wala tayong mabuting pastol na sa atin na nagtsatsaga, ay matagal na tayong napahamak, hindi lamang dito sa lupa, kundi pati na sa buhay, sa kabila. Kaya salamat, sapagkat ang ating mabuting pastol ay mayroong nag-aalab na pusong nagmamahal sa atin. Kahit ang puso na yan ay patuloy na nasasaktan natin. Gayunpaman, hindi naman natin dapat itong abusuhin sapagkat mayroong dahilan kung bakit nagtsatsaga ang Panginoon sa atin. Maliwanag ang parang sinasabi sa 2 Peter 3:9-11. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magbago sapagkat ayaw niyang meron sa ating mapahamak. Pero yung pagkakataon yan, may katapusan yan. Kaya nga sabi rin sa bersikulong ito, darating ang araw ng Panginoon. Ano yun? Di araw ng paghukom. Kaya, ang sinasabi din ni San Pedro ay, maging banal na kayo. Matakot na, mamuhay na kayo sa kabanalan at sa alituntunin ng Diyos bago yung araw na iyon.
Hindi naman po nauubos ang pasensya ng Diyos. Kasi hindi naman nagbabago ang kanyang pagmamahal. Kaya lang, ang problema, ang nauubos ay ang ating buhay. Remember that we are far from being perfect. And as we live here on earth, kailangan ang paglalakbay natin towards perfection. Kaya nga sabi ng Panginoon, be perfect as I am perfect. Hindi naman niya sinabing, okay ka na, diyan ka na lang, ganyan na lang. Okay ka na sa anggulong yan. Okay ka na sa buhay na yan. Pag namatay ka, bukas makalawa, sa langit ka punta. Hindi. Kasi meron pa rin tayong mga passion, meron pa rin tayong pride, meron pa rin tayong selfishness, meron pa rin tayong greed, meron pa rin tayong mga palsong pag-uugali. Kaya dapat pa rin tayong magbago. Kasi bagamat forever yung pagmamahal at yung pagtatsaga sa atin ang Poong May Kapal, hindi naman tayo forever na mabubuhay. Mamamatay at mamatay tayo. At wag po natin kakalimutan na minahal na tayo ng Panginoon. Katulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, samantalang tayo makasalanan pa, kaya hindi natin siya masusumbatan. Na may kondisyon ang iyong pagmamahal. Na may kondisyon ang iyong pagkapasensya. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Sapagkat sa una pa lang, bagaman tayo'y makasalanan, tayo kanya ng minahal at pinagpasensyahan. Pero, hindi naman po pwedeng hindi natin gantihan yung pagmamahal na yan. Hindi naman po pwedeng sayangin natin yung pasensya at pagkakataon na binibigay ng Poong May Kapal. Kaya nga niya tayo minamahal at kaya nga niya tayo patuloy na pinagpapasensyahan ay sapagkat gusto niya tayong iahon sa kasalanan sapagkat tayo'y kanyang mahal. Kung patuloy pa rin tayo magmamatigas na mamuhay sa kasalanan, anong kanyang magagawa? Hindi nga ba't bahagi pa rin ng kanyang pagmamahal at awa ay ang igalang ating kalayaan. Kung yan ang ating kagustuhan, masakit man sa kanyang kalooban. Come on, hindi pa ba sapat yung kanyang pagkamatay para sa atin? At hindi pa rin ba sapat yung sa araw-araw ay patuloy natin siyang pinahirapan, patuloy nating tinutusok ang tinik sa kanyang puso, sinisibat ito, pinapako ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa at sinisibat ang kanyang tagiliran. Hindi pa ba sapat Hindi pa ba sapat ito na pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagpapasensya para sa ating lahat? Huwag nating sasayangin sapagkat yan ay siguradong pag-iisihan natin. Hindi naman po lahat ng tupa na nawawala ay nasasagip ng isang mabuting pastol. Hindi dahil wala siyang tiyaga at pagmamahal, kundi dahil ang tupa na rin kung minsan ang umahanap ng kanyang sariling kapahamakan. Di ba't ang tupa ay dapat nakikinig sa tinig ng kanyang mabuting pastol? Pero meron akong nabasa na kahit pa lang nilalamon na ng isang asong gubat, ang tupa, ito'y ipakikipaglaban pa rin hanggang kamatayan ng isang mabuting pastol. So much so, na kahit makuha na niya, kahit sa bunganga pa mismo ng isang asong gubat, ang kapirasong lamang natitira ng kanyang minamahal na tupa.
pakikipaglaban pa rin niya. Yun nga lamang, huli na. Huli na hindi para sa isang mabuting pastol, kundi huli na para sa isang tupa sapagkat tegi na siya. Patay na siya. Kung makapagsasalita lang, kung may kaluluwa lang, yung tupa, maisip niya, sayang, sinayang ko ang pagmamahal ng aking mabuting pastol. Yun nga daw ang isa sa pinakamahirap na mararanasan natin. Wag naman sana if ever tayo mapunta ng impyerno. Yung maramdaman pa rin natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya lang, yung pagmamahal na will draw our hearts towards Him. Kaya lang, huli na. Wala na. Kasi kahit gustuhin natin, tayo nasa impyerno na. Doon magsisingkin sa atin yung pagmamahal ng Diyos na sinayang natin. Same thing with your wife na nagmamahal sa iyo, with your husband na nagmamahal sa iyo, with your parents na tunay ang pagmamahal sa iyo, na wala ka naman ding masasabi sapagkat napakatagal kang pinagtiisan. Napakatagal kang binigyan ng tsansa. Kaya lang dumating yung pagkakataon na point of no return na dahil ikaw na rin ang pumili ng kapahamakan mong talaga. Bukod sa kapahamakan na kinasasaklakan o masasadlakan mo, na point of no return na. Dahil iniwan mo na sila, sinagad mo na siya, nasira na talaga ang buhay mo, nasira na ang pag-aaral mo, yung kahit na naghihirap ka sa iyong sitwasyon na kinalalagyan, ang mas magpapahirap daw sa atin ay yung pagmamahal at tsansa na ibinigay ng mga tunay na nagmamahal sa atin na ating sinayang. Ito sana ang hilingin natin, huwag nating maranasan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kung makita kung gaano mo ko kamahal. Magsingkin nawa sa akin kung gaano ako hindi karapat-dapat sa mga pagkapasensya at sa mga pagkakataong binibigay mo para mas ayusin ang buhay ko, para mas tumatag ang pananampalataya ko sa iyo, para ako'y mas maging mabuting tao, para magawa ko ang kalooban mo. Ako pa itong may lakas ng loob kung minsan ang nagagalit sa iyo, ang nagtatampo sa iyo, ako nga itong nagkukulang ng big time sa pagmamahal mo. Tulungan mo ko, Panginoon, patawad sa mga pagkakataong hindi ko nasuklian ang iyong pagmamahal. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo
man, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Sa ating Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Paniwalaan mo, wag lang ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ang pagmamahal niya sa iyo. sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, alam mo ang pakiramdam na hindi pinahalagahan ang pagmamahal mo. Alam mo ang pakiramdam ng mga taong walang utang na loob. Alam mo ang pakiramdam ng mga taong nagkakasala sa iyo. Alam mo ang pakiramdam niyan kapag may mga taong nagkakasala sa iyo at hindi tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Huwag mong gagawin ito sa Panginoon. Magbalik loob tayo. Tumanaw tayo ng utang na loob sa Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasi, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain, buhay ang hatid, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot ta'y kaligtasan, basbasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, tinaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoon.
Paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, dinaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoong nagmamahal. Habang inaalalay ako niyang sarili, Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagkapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang taglirang ng sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkataong naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog na batis, sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Manatili po tayong nakaluhod. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po sa ng aming mga ipagdarasal. Yumuko tayo habang pinagdarasal ang ating mga minamahal, kakilalang pumanaw na. Nakisama po ang kaluluwa ni Joyce, Teodora Amang, Miguela Arsenio Sergio, Enrique Rose, Yongga Maria Jose Eralito Erickson, Corinne, Silito Percy Gautiosa, Emer, Alfredo Mark Ricky, Sally, Romy, Alan, Rodolfo, Larry, kay Connie, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasalat ang ina ng Diyos. Isano siyang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami.
masama. Hiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong kaniyang minamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
panalang. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, puruan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung umaasa, biyaya'y makakamit ang pag-ibig mo sa iyong palatanggapin, sumulong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Maghahangad, sarili maihandog, tinawag mo, naritong at tumugon, lingapin, bigyan ng lakas. Mabuting pastor ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, niyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung Panginoon, niyakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mo, limutin ko, dilim lang nagdaan, dinggin bawat dalangin, puruan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ang puso, ligayang tunay kakamtan kung Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ng pag-ibig sa aming kalooban, sa pag-asalos sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong
kapistahan sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalay ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo upang ang pagmamahal ng Diyos ay mas maramdaman ng maraming tao, hindi lamang dito, kundi sa mga natutulungan po nating mga parokya, mga simbahan at mga institusyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. O Sacred Heart, O love divine, to keep us near to Thee, and make our love so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus here, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine. Salamat po. Salamat.
Amen.